Part of my goal of documenting my life is also trying to do things that are different from what I usually do. Madalas kasi, nagsascroll lang ako sa phone ko or nanonood lang ako ng YouTube. Parang wala namang nangyayari sa buhay ko. So naisip ko, gawa tayo ng kakaiba naman. Okay, good morning. It's 6:10 in the morning and I can see my reflection there. I'm going to Bondi. Naisip ko lang, wala lang. Gising na din lang naman ako, so sabi ko, tara sige. Wala tayong makeup ngayon. At ako'y naka-SPF lang. Dadaling ko sana yung drone ko. Kaya lang, kalimutan ko siyang i-charge kagabi. So, kahit yung isang battery, nagcha-charge pa lang ngayon. Okay, so nandito na ako sa Bondi. You can probably hear the waves sa background. Wala pang alas 8 and ang sarap ng sikat ng araw. It's very warm at malamig pa yung sand. Hindi pa siya nag-iinit dahil hindi pa naman tanghaling tamad. Pero ang sarap lang ng hangin talaga sa tabing dagat, no? Nakita nyo kanina dun sa mga B-roll shots ko na may mga nagbo-volleyball sa beach, ganyan, may mga taong nagbo-jogging, may mga surfers. Nakakatuwa lang. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung mga surfers. Pero merong mamang naglalakad dito sa harapan ko. Buti na lang patak siya. Otherwise, maiinis ako bakit ka dumadaan sa harap ng camera ko. Pero doon sa mga waves doon, makikita niyo may mga black spots. Those are surfers. Bondi is probably one of the more popular places para mag-surf. In fact, si Chris Hemsworth nagpupunta dito para mag-surf. Gusto ko lang din i-share na yung tubig dito sa outdoor pool na yan ay galing sa dagat. Kasi pag high tide, umaabot dun sa level na yun yung sea water. Wala lang. Nakakatuwa lang. Sakto naman, pagpunta ko nga dito sa Bondi, ngayon pala yung Sculptures by the Sea. So, it's essentially an exhibition of different sculptures by different artists here in Australia. So makikita nyo may mga ganyan na may mga numbers and may pangalan ng kung sino yung artist na gumawa. Yan. So marami sila. It's all across the beach from Bondi to Bronte. Hindi ko alam kung abot hanggang Coogee pero ang dami nila along the way na hindi ko na actually mapapakita lahat kasi otherwise ang haba ng video natin. Pero gusto ko lang din ipakita sa inyo yung nakakakalmang waves, yung pag pinapanood mo lang siya kahit wala ka namang ginagawa. Diba? Tapos
tuwang-tuwa ako dito, hindi ko alam kung bakit. It just sort of like shows you how water can be such a strong force kasi tubig ang gumawa niyan sa shape na yan ng mga bato. Yan. Through thousands of years of erosion, yan yung effect niya. 'Di ba? Yan. But you'll actually see a lot more of them. So, naghanap talaga ako ng magandang place para gawin tong part na to ng video. At nakita ko nga tong inuupuan kong parang cliff. Papakita ko sa inyo ha. Marami naman siyang steps so hindi siya actually nakakatakot na umupo dito. It's actually very relaxing. Tapos ang lapit mo sa tubig. Kita mo lahat yan. May nagfi-fishing doon sa baba. Tapos may mga nag-surf doon sa banda ron. So, I don't know if you can actually see that in the background. Pero I thought I'd sit here. It's really nice. Nasa likod ko yung araw. Pero, para tawag dyan? Magpantay yung kulay ko kasi malamang masusunog ako. Pero, since kakagaling lang namin sa winter, medyo maputla yung legs ko. Kaya naisip ko, sige, mag-shorts tayo sa beach at nang tayo magkakulay ng konti. Kasi unlike sa atin sa Pilipinas na maganda ka lang kapag ka maputi ka or pagka maputi ka, automatic maganda ka kahit hindi ka naman talaga kagandahan. Dito, bet nila yung mga morenang tulad ko. Oo. As in, nagbibilad sila sa araw, kulang na lang magka-skin cancer sila para maging kakulay natin. Kaya, huwag kayong mahiya kung morena kayo, huwag kayong mahiya kung kayo manggi dahil sa ibang panig ng mundo, baka doon kayo benta. O, diba? But anyways, ayan, halfway na ako sa papuntang Bronte. Nakikita niyo ba yung beach dito? Yan. Yan. That's Bronte Beach na. Oo. At siguro doon na rin ako mag-aalmusal. So at this point, nag-decide na ako na uuwi na ako. Medyo puyat kasi ako. Wala ko siya. Pero gusto ko lang din ipakita na, tingnan mo naman, bus stop, pero wireless charging. San ka pa? 'Di ba? Ayan, I decided to take the train this time kasi mas mabilis siya. And ipapakita ko lang din sa inyo kung paano nag-open yung bridge dito sa Piermont para padaanin yung mga yate. Ayan. Pagilid siya. Hindi siya parang drawbridge na naghihiwalay pataas. Ito patagilid. Nakatuwa.